Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa isang mage na bigla na lang nakabalik sa nakaraan habang nilalabanan nila ang isang dragon. Nagngangalan ng mage na ito na si Desir at sa kanyang pagbabalik ay sasamantalahin niya ang pagkakataon na ito para baguhin ang kasaysayan. Nagsimula ang kwento ng nasa kasagsagan pa din sa pakikipaglaban sa Shadow World ang 6 na natitirang mandirigma kung saan isa dito ay si Desir. Ang Shadow World ay ang pinakamalalang kalamidad na kinakaharap ng sangkatauhan. Bawat lugar na nilalamon nito ay napupuno ng maitim na hamog at imposible nang malaman kung ano ang mga nangyayari sa loob nito. Ang sigurado lang ay wala pang nakapasok dito ang nakabalik ng buhay. Sa mga oras na ito ay hinaharap na nila ang final boss ng Shadow World o ang Dragon of Destruction Bromir Napolitan. Pagka-atake sa kanila ng dragon ay mabilis itong nagamitan ni Desir ng kanyang inverse spell. Muli itong sumubok na umatake pero napigilan pa din ito ni Desir. Katapos ay dito na nagbigay ng hudyat si Desir sa iba na umatake dahil naiselyo niya na ang mga spell ng dragon. Nang ginamit ng dragon ang kanyang buntot ay sinangga ito ni Raphael kaya napuruhan ito ni Donovan. Sinundan ito ng atake ni Zod dahilan para tuluyan na itong mapabagsak ni Azest. Dahil dito ay nawala na din ang maitim na hamog na nakapalibot sa lugar. Ilang oras ang lumipas ay hindi pa din sila naibabalik sa kanilang mundong penanggalingan kaya nagtaka na sila. Pero inisip na lang nila na baka kakailanganin pa ng oras bago sila maibalik. Pinag-usapan na lang muna nila kung paano nila natalo ang dragon. Pinuri nila si Desir dahil ito ang may pinakamalaking ambag kaya natalo nila ang dragon. Kahit si Zod ay namangha sa ipinakitang kapangyarihan ni Desir. Katapos ay napag-usapan naman nila ang kanilang mga susunod na gagawin sakaling makabalik na sila. Sinabi ng iba ang mga balak nilang gawin hanggang sa matanong na ni Raphael si Azest. Pero hindi siya sinagot ni Azest kaya tinanong niya na lang si Desir kung babalik pa ba umano ito ng Hebrian Academy. Dahil dito ay muling naalala ni Desir ang kanyang kaibigan na nasawi kaya sinabi niya na lang muna na pag-iisipan pa niya ito. Bigla namang nagising ang dragon at nakaramdam sila ng matinding magical power na nanggagaling dito. Dito na naalala ni Zod ang kanyang nabasa tungkol sa puso ng dragon na hindi lang umano nagpapump ng dugo kundi nag-iimbak din ito ng maraming mana. Sa pagkasawi ng dragon ay titigil ang dugo nito at ang mana naman na wala nang mapupuntahan ay siguradong sasabog. Hindi ito kaagad naisip ni Zod dahil ngayon lang umano nangyari na natalo ng mga tao ang dragon. Lumikha sila ng barrier para sanggain ang nalalapit na pagsabog pero alam ni Zod na hindi pa din ito sapat. Sinubukan pa itong gamitan ni Desir ng kanyang inverse spell pero hindi ito umubra. Nang sumabog na ito ay muling naisip ni Desir ang kanyang mga kaibigan at nang magising siya ay nasa ibang lugar na siya. Nagtataka siya kung paano siya napunta dito at ilang sandali lang ay nakarinig siya ng palakpakan. Nang tumungo siya kung saan nanggagaling ang palakpakan ay nakita niya dito si Professor Brigitte. Nasa Hebrian Academy pala siya at andito din ang ibang mga estudyante na gustong mag-enroll dito. Pero ayon kay Professor Brigitte ay may test muna silang gagawin bago sila makapag-enroll sa academy. Ito ay ang pag-clear ng Shadow World pero isang artificial Shadow World lang ito na nilikha para sa test. May itatalaga din sa kanilang mga seniors na gagabay sa kanila. Matapos marinig ni Desir mula kay Professor Brigitte ang kasalukuyang taon ay dito niya na napagtanto na nasa nakaraan pala siya. Bigla siyang pinanghinaan ng loob at nalungkot ng sobra dahil pakiramdam niya ay parang walang saysay ang pakikipaglaban nila. Makalipas ang ilang oras at habang pinagmamasdan niya ang eskwelahan ay lumapit sa kanya si Ladoria na isang second-year student at siyang magiging mentor niya. Dahil dito ay muli din niyang naalala ang mga impormasyon na nalalaman niya tungkol kay Ladoria. Nang malaman ni Ladoria na isa lang siyang commoner ay nabahala ito dahil kahit umano makapasa siya ay siguradong sa beta class lang siya mapupunta. Hindi na siya nagtaka pa dito dahil alam niya na tanging mga noble lang ang napupunta sa alpha class kahit pa may potensyal ang isang commoner. Pagkapasok nila sa gusali na paggaganapan ng test ay nagtaka si Ladoria na hindi man lang nagulat si Desir. Nagdahilan na lang si Desir na dahil siguro parang may nakita na siya nakapareho dito. Habang papunta na sila sa silid na paggaganapan ng test ay tinawag si Ladoria ng isa ding second-year student na si Elheim. Naalala ni Desir na ito ang kinamumuhian ni Ladoria na isa namang water magic user. Nang malaman ni Elheim na isa lang commoner si Desir ay natawa ito at mas lalo lang inasar si Ladoria. Bago ito umalis ay pinayuhan pa nito si Desir na hindi na tumuloy sa test dahil sa beta lang din naman umano ang kanyang bagsak kahit pa makapasa siya. Sa sobrang inis ni Ladoria ay inobliga niya na si Desir na dapat ay makapasa ito sa test. Nang makapasok na si Desir sa silid na paggaganapan ng test ay kaagad siyang nagtingin-tingin sa paligid sa pagbabaka sakali na makikita niya muli dito ang kanyang kaibigan.
Bigla na lang may tumawag sa kanya na isang babae at pagkalingon niya ay ito pala si Romantika na siyang hinahanap niya. Napansin pala siya nito na parang may hinahanap siya sa paligid. Bagamat hindi niya pa din alam kung bakit nararanasan niya ang mga nangyayari ngayon sa buhay niya ay siguradong gagawin niya ang lahat para baguhin ang mga nangyari at hindi maulit ang mga pinagdaanan nilang trahedya. Nagtaka naman si Romantika na alam niya ang pangalan nito. Kaya nagdahilan na lang siya na nakita niya ang pangalan nito sa screen dahil magkapareho sila ng testing group. Makalipas ang ilang minuto ay muling kinausap si Desir ni Ladoria para ipaalam sa kanya ang test na kanilang gagawin. Akala nito ay nababahala siya sa Shadow World kaya nilinaw nito sa kanya na ligtas dito at nilikha lang ito ng Hebrian Academy para sa mga tests. Muli na namang lumapit sa kanila si Elhaim at sa pagkakataon na ito ay kasama na nito ang mentee nito na si Azes na isang Magic Knight. Natuwa si Desir na nakita niya muli si Azes na isa sa maaasahan niya sa labanan. Pero mas lalo lang nabahala si Ladoria para kay Desir kaya pinagtawanan na naman siya ni Elhaim. Di nagtagal ay tinawag na ang grupo nila para sa kanilang test. Pagkapasok nila ng Shadow World ay ipinaliwanag na sa kanila ang kanilang gagawin. Ito ay kailangan lang nila na makarating sa finish line at 3 lang sa kanila ang pwedeng makapasa. Napapaisip naman si Desir na baka nakabalik lang din si Azes katulad sa kanya. Napansin tuloy siya na nakatingin dito at base sa mga binitawang salita nito ay nakumpirma niya na hindi ito katulad sa kanya. Pagkaumpisa nila ay nagawa kaagad ni Azes na manguna sa kanila. Nagkasabayan naman sila Desir at Romantika kaya nang mapansin ni Desir na may umatake sa kanila ay mabilis niyang itinulak si Romantika. Pagka-atake muli nito sa kanila ay tinapatan ito ni Romantika ng kanyang wind strike. Katapos ay sinundan din niya kaagad ito ng isa pang wind strike dahilan para mapuruhan ito at matanggal sa test. Kasalukuyan namang nanonood sa kanila ang ibang mga professor ng Hebrian Academy. Nang mapansin nila na may commoner sa Group D ay natawa sila dahil nakasama pa umano nito sa grupo ang isang Magic Knight. Nagpakitang gilas naman si Romantika at ginamit niya ang arrow sweep para atikihin ang mga nauuna na sa kanila. Sa lakas nito ay tumilapon kaagad ang isang estudyante at nagulat naman ang isa pa na madali lang nilalampasan ni Azest ang malakas na hangin gamit ang kanyang espada. Di nagtagal ay may isang puno ang nabunat sa lakas ng hangin at sakto itong tumama sa estudyante na nakasunod kay Azest. Dahil dito ay 3 na lang sila na natira pero balak din pala ni Romantika na tanggalin din si Desir sa test. Iminungkahi niya kay Desir na sumuko na lang bago pa umano siya magsimulang umatake pero tinanggihan lang ito ni Desir. Sa inis niya ay gumamit siya ng maraming wind strike kay Desir. Akala niya ay natalo niya na si Desir ngunit nagulat na lang siya nang marinig ang boses nito. Nagpasya siya na gamitin ang wind venom pero hindi pa din niya ito natamaan. Dito niya na napagtanto na gumagamit si Desir ng inverse spell. Hindi siya makapaniwala dito dahil ang pagkakaalam niya ay kailangan nasa higher circle ang isang tao para makagamit ito ng inverse spell na imposible para kay Desir dahil nasa lower circle lang naman ito. Muli siyang umatake ngunit napigilan pa din ito ni Desir. Bagamat aminado si Desir na isa si Romantika sa pinakamalakas na estudyante ngayong taon ay alam niya na hindi pa sapat ang taglay nitong lakas at siguradong mauulit lang ang mga nangyari. Kaya kailangan niyang manalo dito para ipamukha kay Romantika na mahina pa ito at magkaroon ito ng motibasyon na magpalakas pa. Matapos niyang mapigilan ang mga gagawin sanang atake ni Romantika ay gumamit na siya ng grease at fireball para iwan na ito dito at harapin naman si Azest. Nang mapansin ni Azest na nasa likuran niya na si Desir ay huminto siya para umatake gamit ang kanyang magic arrows of prey. Mabilis namang gumamit si Desir ng inverse spell kaya kaagad na umatake si Azest. Nang makita ni Azes na nailagan lang ito ni Desir ay muli siyang umatake ngunit nakontrol na naman ito ni Desir. Dito na muling ginamit ni Desir ang grease at fireball para malampasan niya si Azes at makalampas na sa finish line. Dahil dito ay nakuha niya ang first place sa kanilang grupo at isa ito sa naiisip niyang paraan para mapuwersa din si Azes na magpalakas pa. Nang matapos na ang isinagawang test ay sinubukan naman ni Professor Bridget na irekomenda si Desir sa Alpha class. Ngunit pagkalabas ng resulta ay nasa beta class pa din si Desir. Nagulat naman si Romantika matapos makita ang resulta. Hindi niya akalain na mapapabilang lang siya sa beta class at katabi pa niya sa upuan si Desir. Napapaisip din siya kung bakit kaya hindi din napunta sa Alpha class si Desir kahit na natalo nito ang isang Magic Knight. Muling inalala ni Desir ang naging usapan nila ni Professor Bridget nang binisita niya ito. Ipinaalam nito ang pagrerekomenda sa kanya sa Alpha class ngunit tinutulan lang ito ng mga professor na mga nobles din. Alam ni Desir na marami pang magagaling sa beta class at gagawin niya ang lahat para gisingin ang mga nakatagong lakas ng mga ito.
Pagsapit ng tanghali ay nilapitan si Romantica ng isang estudyante mula sa alpha class na si Donata. Kilala nito si Romantica bilang isang noble na may potensyal din at gusto sana nitong yayain si Romantica na maging miyembro ng Blue Moon Party. Ito ang pinakamalakas na party ng academy na kinabibilangan ng mga top students. Ngunit bilang kapalit ay kailangan umano ni Romantica na makipag-date dito. Dahil dito ay hindi kaagad nakapagdesisyon si Romantica at pag-iisipan pa umano niya muna ang alok nito. Naintindihan naman siya ni Donata at nagbigay na lang ito ng Kemovin bilang patunay ng pagmamahal nito sa kanya. Pagkaalis nito ay bigla namang sumulpot si Desir na ikinagulat ni Romantica. Gusto din ni Desir na yayain si Romantica na sumali sa itatayo niyang party. Ngunit kaagad itong tinanggihan ni Romantica dahil may alok na umano siya mula sa best party. Dahil dito ay napilitan na si Desir na gamitin ang huli niyang alas. Ibinigay niya kay Romantica ang isang papel at pinayuhan din niya ito na kaagad itapon ang papel na ito katapos basahin para na din sa kapakanan niya. Nang binasa ito ni Romantica ay hindi siya makapaniwala na alam ni Desir ang kanyang sekreto. Pumunta naman si Desir sa training center para panoorin dito si Pram. Ito ang isa sa pinakamabilis na swordsman na nakasama niya sa Shadow World. Dumating dito si Romantica para magtanong kay Desir ngunit pinatahimik lang ito ni Desir dahil magsisimula na umano ang duelo ni Pram. Nang makita ni Romantica si Pram ay nabighani ito sa kakyutan ni Pram. Pinili ni Pram ang Great Sword kaya nagtaka si Desir dahil hindi ito ang estilo ni Pram. Kalaban niya dito ang isang noble mula sa alpha class na si Percival. Pagkaumpisa nila ay paulit-ulit na umatake si Pram kaya nabigla si Percival. Pero dahil sa bigat ng espada ni Pram ay hindi niya ito magamit ng maayos dahilan para makakita ng pagkakataon si Percival na makakounter. Bagamat nanalo si Percival ay nainis naman ito sa ginawa ni Pram kaya sinuntok nito si Pram. Mabilis namang nilapitan ni Desir si Pram para tulungan ito. Alam niya na naiinis lang si Percival dahil napagtanto nito na mas malakas pala sa kanya si Pram. Sa galit ni Percival ay inatake niya si Desir pero sinanggalang ito ni Desir. Wala nang nagawa pa si Percival kundi umalis na lang dito. Kaagad namang tumungo sila Desir sa opisina ni Professor Bridget para gamutin ang natamo niyang pinsala. Dito na din sila nagpakilala sa isa't isa at pagkalabas nila ay nangako si Pram na hindi niya umano kakalimutan ang kabutihan na ginawa ni Desir. Pagkaalis nito ay pumunta naman sila Desir at Romantica sa likod ng eskwelahan para pag-usapan ang pakay ni Romantica. Nakasaad pala sa sulat na dati lang din isang commoner ang pamilya nila Romantica bago nila bilhin ang apelidong Ngero sa isang poor noble. Ito marahil ang dahilan kaya napabilang pa din siya sa beta class dahil siguradong alam na din ng mga professor na isa lang siyang commoner dati. Kaya hindi niya pwedeng tanggapin ang alok sa Blue Moon Party dahil para sa mga noble lang ito. Sa isip-isip naman ni Romantica ay proprotektahan siya ni Donata ngunit muling ipinaalala sa kanya ni Desir kung ano ang tingin ni Donata sa mga commoner. Nang mabanggit ni Desir na aalokin din niya si Pram ay napilitan na lang si Romantica na sumali sa party ni Desir. Pero binalaan niya din si Desir na aalamin din niya ang sekreto nito. Isang gabi ay muling napanaginipan ni Pram ang araw nung ipakita sa kanya ng kanyang ina ang regalo umano ng kanyang ama. Ngunit nang hinawakan niya ito ay unti-unti itong naglaho dahilan para magising siya bigla. Kinabukasan ay pinuntahan nila si Professor Bridget para ipaalam dito ang plano ni Desir na bumuo ng party. Nang matanong si Desir ni Professor Bridget kung bakit niya gustong bumuo ng party ay sinabi niya na plano niyang ma-promote papuntang alpha class sa pamamagitan ng rankang tournament. Dahil walang ideya sila Pram tungkol sa rankang tournament ay ipinaliwanag ni Professor Bridget kung paano ito isinasagawa. Gaganapin din ito sa Artificial Shadow World at ang top 9 na estudyante ay mabibigyan ng titulo bilang single ranker. At bilang single ranker ay pwede nang makalipat sa alpha class ang mula sa beta class. Kaya tinatawag din itong promotional tournament ngunit ni minsan ay hindi pa ito nangyayari. Kahit alam ni Desir kung gaano ito kaimposible ay sigurado pa din siya dito. Gusto niyang ipamukha sa ibang mga professor na mali ang paniniwala ng mga ito na lahat ng mga nasa beta class ay puro mahihina at walang talento. Suportado naman ni Professor Bridget ang plano ni Desir dahil maging siya ay gusto na ding baguhin ang kasalukuyang sistema ng academy. Matapos maaprubahan ni Professor Bridget ang kanilang application ay tumungo na sila sa silid na ibinigay ni Professor Bridget para maging opisina at training room nila. Ngunit madami pa pala ang dapat nilang ayusin dito kaya nagtulong-tulong muna sila para maglinis dito. Nang maayos na ang lahat ay nagsimula na sila sa kanilang pagsasanay. Unang sinanay ni Desir si Romantica para mas makontrol pa nito ang mga binibitawang atake nito. Para naman kay Pram ay sinabihan lang ito ni Desir na wala na umano siyang maituturo pa dito.
Alam niya na sapat na ang kakayahan ni Pram para manalo sa rankang tournament. Sa halip ay tinanong niya ito kung bakit Great Sword ang ginamit nito sa duelo imbis na mas magaan na espada katulad ng rapier. Para masagot ni Pram ng maayos ang tanong ni Desir ay isinama niya ito sa kanyang silid. Pagkadating nila sa kanyang silid ay dito niya na naikwento ang tungkol sa kanyang mga magulang. Isang commoner lang ang kanyang ina at isang noble naman ang kanyang ama ngunit ni minsan ay hindi pa niya ito nakikita. Nang makita ni Desir ang rapier ay sigurado siya sa kanyang sarili na ito ang sandata na gamit ni Pram. Ayon kay Pram na matapos niyang malaman na ipinapamana sa kanya ng kanyang ama ang rapier na ito ay sinanay niya ang kanyang sarili dito para pagdating ng araw na magkita sila ng kanyang ama ay hindi siya mapapahiya dito. Pero sinabihan siya ng kanyang ina na wag hanapin ang kanyang ama dahil naiiba ang buhay nito kumpara sa kanila. Ngunit gayon pa man ay gustong-gusto pa din niya na makilala ang kanyang ama. Kaya nag-enroll siya sa Hebrian Academy para subukan na hanapin ito. Sinubukan niya ding ipatingin sa bayan ang halaga ng rapier sa pagbabaka sakali na may mahahanap siyang claw sa kinaroroonan ng kanyang ama. Ngunit sinabihan lang siya na wala umanong halaga ang kanyang rapier at ito ang ikinakagalit niya kaya ni minsan ay hindi niya na ito gagamitin pa. Makalipas ang 3 araw habang nagsasanay sila ay may naalala si Desir sa movie na ibinigay ni Donata kay Romantica. Kaagad siyang nakiusap kay Pram kung pwede niya umanong makita muli ang rapier. Ngunit nalaman niya na lang na ibinenta na pala ito ni Pram sa bayan. Sa kagustuhan niya na makita ito muli ay nagpasama siya sa tindahan kung saan ito ibinenta ni Pram. Pagkadating nila dito ay napansin kaagad ni Desir kung gaano kahigpit ang bantay dito. Nagpakilala ang may-ari ng tindahan sa pangalang Wujukeyan. Sinabi ni Desir dito na gusto niyang bilhin ang rapier na ibinenta ni Pram. Ayon kay Wujukeyan na bagamat sinabi niya na wala itong halaga ay napansin niya na isa pala itong movie na siya ding hinala ni Desir. Dahil dito ay gusto ni Wujukeyan na ibenta na ito sa halagang 40 silver kahit pa nabili niya lang ito kay Pram ng 3 silver. Hindi naman nagdalawang isip si Desir na bayaran ito para makuha na nila ulit ang rapier. Tiningnan niya ang pinakaloob nito at nakita niya na may nakaukit dito. Katapos ay ibinigay niya na ito kay Pram at sinabihan si Pram kung paano ito bubuksan. Nang binuksan na ito ni Pram ay nagulat sila na yari pala ito sa blanchum. Isa itong uri ng metal na mas matibay pa kaysa sa steel pero mas magaan pa sa balahibo. Nang lalabas na sana sila ay hindi naman pumayag si Wujukeyan hanggat hindi umano nila iiwan ang rapier. Biglang inatake ng bantay si Desir pero madali lang itong nailaga ni Desir. Nang aatake na ito muli ay kumilos na si Pram para harapin ito. Naglaban silang dalawa hanggang sa mapansin ni Desir ang aura na nakapalibot kay Pram at sa rapier. Pagkaatake ng kalaban ay nagawa ni Pram na masugatan ito. Sa pagkakataon na ito ay si Pram naman ang sumugod na sa sobrang bilis niya ay walang nagawa ang kalaban kundi sumangga na lang. Nang pupunteryahin na sana ni Pram ang vital point nito ay na-counter naman siya nito. Pero hindi siya kaagad sumuko at nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa magawa niya na maputol ang sandata ng kalaban. Dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para patulugin ito. Akala ni Wujukeyan ay hindi pa din sila makakalabas dito dahil tanging ang kanyang bantay lang umano ang kayang magbukas ng pinto ngunit madali lang itong hiniwan ni Pram gamit ang kanyang rapier. Katapos namang magsanay ni Romantica ay nagpasya siya na makipagkita na kay Donata. Dinala siya nito sa cafeteria para dito nila pag-usapan ang sadya niya. Akala ni Donata ay tatanggapin niya na ang alok nito kaya nagtaka ito nang ibalik niya ang movie. Katapos ay sinabi niya na dati siyang commoner dahilan para sumama ang reaksyon ng mukha ni Donata. Bago siya umalis dito ay sinabi din niya ang plano ng kanilang party na ma-promote papuntang Alpha Class. Sa galit ni Donata ay muli niyang naalala ang araw ng pagtulungan ng mga commoner ang kanilang pamilya. Sumapit na ang araw ng rankang tournament qualifying round. Madali lang natatalo nila Desir ang kanilang mga nakakalaban kahit pa mga nasa Alpha Class ang mga ito. Dahil dito ay unti-unti silang umangat hanggang sa mapabilang sila sa top 30. Galit na galit naman si Professor Fergman matapos makita ang artikulo tungkol kina Desir kung saan nakasaad dito ang posibilidad na baka sila na ang kauna-unahang estudyante mula sa Beta Class na magiging single ranker. Tinanong niya si Azes kung kaya ba umano nito na talunin si Desir. Nang kumpirmahin ni Azes na kaya niyang matalo si Desir ay ginawa siyang leader ni Professor Fergman. Katapos ng kanilang pagpupulong ay kinausap naman si Azes nila Donata at Percival. Ipinalam lang ng mga ito na gusto nilang makalaban sila Romantica at Pram. Wala namang problema si Azes sa mga gusto ng mga ito basta siya lang din dapat ang haharap kay Desir. Ilang araw bago sumapit ang final round ay dinala ni Desir sa library sila Romantica at Pram dahil may gusto siya na pag-aralan ng mga ito.
Ito ay ang structure of previous clock tower na may kinalaman sa final round. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit sa kanila si Azest. Pinuri ito ni Desir dahil sa pagsali nito sa pinakamalakas na party. Pero hindi sigurado si Azest na iyon ang pinakamalakas na party dahil andito umano siya. Bago pa sabihin ni Azest ang pakay niya kay Desir ay alam na pala ito ni Desir. Kaya nagbanta na lang si Azest na hindi na umano siya matatalo muli kay Desir. Natuwa lang dito si Desir dahil umaayon ang lahat sa kanyang mga plano para mas palakasin pa si Azest. Makalipas ang ilang araw ay sumapit na ang final round ng rankang tournament. Para maklear nila ang Shadow World ay may kailangan silang malutas na isang pangyayari dito. Ang sino man ang makakaresolba dito ay mabibigyan ng malaking puntos. Para mapabilang sa siyam na magiging single ranker ay may dalawang pagpipilian sila Desir. Una ay maklear nila ang Shadow World at ang pangalawa ay talunin nila ang ibang mga kalahok. Matapos ipaliwanag sa kanila ang mga tuntunin at mga dapat nilang gawin ay isa-isa na silang pinapasok sa Artificial Shadow World. Pagkapasok ni Desir ay nahiwalay siya kina Romantica at Pram. Bigla namang may umatake sa kanya at ito pala ay kagagawa ng isang miyembro ng Blue Moon Party. Pagka-atake nito muli gamit ang Ice Blast ay tinapatan ito ni Desir ng Fire Road. Muli itong umatake gamit naman ang Aqua Wave pero may iba pa pala itong pinaplano. Namangha si Desir sa ipinapakita nito pero ginamitan lang niya ito ng inverse spell. Katapos ay dito na siya umatake na hindi na nagawang masanggapan ng kanyang kalaban. Pinunterya naman ni Romantica ang isang kalahok na nagre-relax lang. Kasama niya si Pram na nag-aalala na dahil hindi pa din nila makita si Desir. Kaya ginamit na ni Romantica ang kanyang detection magic para pakiramdaman ang paligid. May nakita siyang dalawang kalahok sa di kalayuan at isang kalahok naman sa kabilang banda. Nang inatake niya ang nag-iisahan lang ay bigla na lang naglaho ang ginawa niyang atake. Dito na sila nilapitan ng dalawang kalahok na naramdaman din niya. Sinubukan ni Pram na umatake pero nasanggalang ito ng lalaki kaya umatras muna siya. Pagkasugod nila sa isa't isa ay sumali na din sa laban ng babae pero ginamit na ni Pram ang kanyang bilis. Nang mapalibutan sila ng alikabok ay sinamantala ni Romantica ang pagkakataon na ito para atikihin ang babae. Kaya pinagtulungan na nila ang lalaki dahilan para matalo din ito kaagad. Dito na din tinawag ni Romantica si Desir dahil kanina pa pala sila inoobserbahan nito. Alam niya na ito ang inatake niya kanina kaya napaisip tuloy siya kung lumakas ba siya dahil madali lang na inverse ang kanyang spell. Habang tumatakbo ang oras ay unti-unti na ding nababawasan ang kanilang bilang. Alam ni Desir na kung pagtutuunan nila ang pag-clear ng Shadow World ay siguradong pagtutulungan lang sila ng mga taga-Alpha class. Bigla namang bumuhos ang malakas na ulan kaya dali-dali silang sumilong sa puno. Ilang sandali lang ay narinig na nila ang tunog ng kampana mula sa previous clock tower. Ibig sabihin lang nito ay magsisimula na ang survival quest. Magpapalabas ng mga halimaw ang clock tower at para maipasa nila ang quest ay kailangan nilang talunin ang mga ito. Kaagad namang inatake ng halimaw ang isang kalahok dahilan para maging 17 na lang sila. Dito na din nagpakita kina Desir ang halimaw at ito pala ay isang Kildra mouse. Alam ni Desir na may mga kasamahan pa ito kaya pinatakbo niya kaagad sila Romantica at Pram. Sinubukan ni Romantica na atikihin ang mga ito pero hindi ito umubra. Sinabi ni Desir kung paano matalo ang mga ito at ito ay kailangan lang nila na iligpit ang pinuno ng mga ito. Ginamit niya ang kanyang dugo para palabasin ang pinuno. Katapos ay pinaatake niya ito kay Romantica ngunit hindi ito tinablan. Nang tatakbo na sana sila muli ay nagulat si Desir nang biglang sumugod si Pram. Kaagad siyang dinumog ng mga daga kaya dali-daling kumilos si Desir para iligtas ito. Ilang sandali lang ay bigla na lang lumabas si Pram pero nagawa na nito na mailigpit ang Kildra mouse. Dahil dito ay matagumpay nilang nakumpleto ang survival quest. Pero dahil sa lakas na nawala kay Pram ay natulog muna ito. Naiinis naman si Desir sa kanyang sarili dahil muntikan niya na maipahamak si Pram. Alam niya sa kanyang sarili na madali lang niyang matatalo ang Kildra mouse pero mas inuna niya ang improvement nila Pram at Romantica. Nang magising si Pram ay nagpasya na si Desir na tumungo na sila sa previous clock tower. Nagawa na din ng iba pang grupo na makumpleto ang survival quest. Kaya nagpasya na din ang mga ito na tumungo na sa previous clock tower. Pagkadating dito nila Azest ay inatake naman sila ni Romantica dahilan para malagasan sila ng dalawang miyembro. Bagamat hindi nila nakikita kung saan nanggaling ang mga atake ay alam na ni Azest na kagagawan ito ng grupo nila Desir. Habang papalapit sila sa clock tower ay patuloy pa din sa pag-atake si Romantica. Pagkadating naman ng isa pang grupo ay inatake din ito kaagad ni Romantica.
Ilang sandali lang ay sinimulan na ni Desir na analisahin ang buong previous clock tower. Pagkapasok nila Azest ay nagulat sila na andito din pala ang ibang party. Akala ng mga ito ay sila Azest ang umatake sa kanila kanina. Dito na napagtanto ni Azest kung ano ang pinaplano ni Desir. Sinabihan niya sila Donata at Percival na hindi makialam dahil siya na ang bahala na humarap sa mga ito. Isa-isa niyang kinulong sa kanyang ice wall ang mga ito na kahit pinagtutulong-tulungan na siya ay hindi pa din siya mapigilan. Habang sila Desir naman ay pinakikinggan lang ang nagaganap na labanan sa baba. Nang matapos na ang labanan ay nasabi ni Desir na hindi gumana ang kanyang plano. Ito ay dahil walang anunsyo na may natanggal na kalahok. Ilang sandali lang ay dumating na sa kinaroroonan nila ang grupo nila Azest. Dinala ni Azest si Desir sa taas para dito sila maglaban habang sila Romantica at Pram naman ay naiwan para harapin sila Donata at Percival. Bago pa makalapit si Azest kay Desir ay ginamit ni Desir ang Stone Break para atikihin si Azest. Ipinakita naman ni Pram kay Percival ang kanyang bilis kaya nagugulat na lang ito dahil ibang-iba na si Pram kumpara nung magduelo sila. Napapaisip na ito na humingi ng tulong kay Donata pero abala na si Donata sa pakikipaglaban kay Romantica. Dahil sa maraming mana ang nawala kanina kay Romantica ay nahihirapan na siya na makipaglaban. Sinira ni Desir ang ice wall ni Azest kaya nawala sa paningin ni Donata si Romantica. Dito na sinamantala ni Romantica ang pagkakataon para atikihin si Donata. Dahil dito ay napilitan na si Donata na gamitin ang artifact para matanggal ang usok. Katapos ay dali-dali niyang inatake si Romantica ng paulit-ulit pero buti na lang ay nailagan itong lahat ni Romantica. Umatake ito gamit ang blast na hindi na nagawang mailagan ni Romantica. Mabilis na lumapit si Pram kay Romantica at sinabihan naman ni Donata si Percival na hindi na makialam dahil siya na umano ang tatapos sa mga commoners. Kinulong niya muna si Pram para makaatake kay Romantica pero nagawa ni Pram na makalabas dito. Sa isip-isip ni Romantica ay magpapabagal lang siya kay Pram kaya balak niya sana na makipag one-on-one lang kay Donata dahil siya naman ang pakay talaga nito. Pero alam pala ni Pram ang kanyang iniisip dahilan para tumanggi ito sa gusto niyang mangyari. Patuloy pa din sa pag-atake si Azest kay Desir pero ginagamitan lang ito ni Desir ng kanyang inverse spell. Matapos gamitin ni Azest ang kanyang Winter Crush ay umatake na din si Desir. Pero gumamit lang si Azest ng barrier para sanggain ito. Pagkasugod ni Azest ay pinalakas ni Desir ang kanyang sarili at punyal para sanggain ang espada nito. Naiinis na si Azest dahil kahit alam niyang mas malakas siya kay Desir ay hindi niya pa din ito matalo. Dahil dito ay nagpasya na siya na gamitin na ang Frozen Throne. Namangha si Desir na nagagawa na pala ni Azest ang teknik na ito na siyang naging trump card nito. Pero kahit gaano pa karami ang bitawang atake ni Azest ay napipigilan niya pa din ang mga ito. Biglang tinanggal ni Azest ang Frozen Throne pero nagulat si Desir sa nakita niya sa espada ni Azest. Nagpatuloy ang labanan nila Pram at Donata hanggang sa mapuruhan ni Pram si Donata ng kanyang tadyak. Dahil dito ay nagpasya na si Donata na pasalihin na si Percival sa labanan. Pagka-atake ni Percival ay nasangga ito ni Pram pero nasa likod na pala nila si Donata. Nang makalapit na sa kanila ang mga ito ay pinayuko ni Romantica si Pram at sakto niyang napuruhan ang mga ito. Pagka-atake ni Azest kay Desir ay nagawa niya na masira ang punyal ni Desir. Akala niya ay panalo na siya ngunit nakumpleto na pala ni Desir ang kanyang inverse spell sa clock tower dahilan para huminto na ito at dito na nagtapos ang final round ng rankang tournament. Habang tuwang-tuwa si Professor Bridget sa nagawa ni Desir ay nanggagalaiti naman sa galit si Professor Fergman. Makalipas ang ilang oras ay pinulong ng headmaster ang mga professor. Inakusahan ni Professor Fergman si Professor Bridget na ibinunyag kay Desir ang tungkol sa exam. Pero hindi siya pinaniniwalaan ng iba dahil wala siyang pruweba. Pinatahimik siya ng mga assistant ng headmaster at ipinakita sa kanila ang listahan ng mga single rankers na napili ng headmaster. Nang magkausap muli sila Desir at Azest ay sinabi lahat ni Desir kung ano ang naging plano nila. Dahil hindi gumana ang una nilang plano matapos itong mapigilan ni Azest ay dumiretso na sila sa pangalawa nilang plano at ito ay e-clear ang Shadow World. Pero nang sinubukan niya ng analisahin ang previous clock tower ay nagkulang ang oras niya dito. Buti na lang ay si Azest lang ang kumalaban sa kanya kaya nagkaroon pa siya ng oras para matapos ang pag-aanalisa. Dito na napagtanto ni Azest na hindi lang pala nakatuon sa kanya si Desir kundi sa buong sitwasyon. Dahil dito ay tinatanggap niya na ang kanyang pagkatalo kay Desir. Bigla namang dumating dito sila Romantica at Pram para magpalambing kay Desir. Nagpasya si Azest na umalis na dito pero humingi siya ng pabor kay Desir kung pwede ba umano siyang sumabay tuwing nagsasanay sila. Ayaw pumayag dito ni Romantica pero pumayag naman dito si Desir.
Katapos ay tumungo na sila sa opisina ni Professor Bridget para alamin ang resulta. Bago pa man sabihin ni Professor Bridget ang resulta ay nagpalabas muna ito ng special cake mula sa Bestwald Bakery. Katapos ay sinabi na sa kanila ang magandang resulta ng mga single rankers na sila at mapapabilang na sa alpha class. Kaya gamit ang special cake ay ipinagdiwang nila ito. Habang pinagmamasdan ni Professor Bridget si Desir ay muli niyang naalala ang araw nung magpaturo ito sa kanya sa Mahika. Ito yung mga panahon na palagi pa siyang pumupunta sa bahay ampunan na pinanggalingan ni Desir. Pagsapit ng unang araw nila Desir bilang mga estudyante na ng alpha class ay sinilip muna nila Romantica at Pram ang magiging silid nila. Ilang sandali lang ay dumating din dito si Desir at sinundo sila para sa kanilang morning training. Katulad ng napagkasundoan nila Desir at Azest ay nakakasama na din nila parati si Azest tuwing nagsasanay sila. Dahil dito ay marami din ang mga natututunan ni Azest hindi lang kay Desir kundi pati na rin kina Romantica at Pram. Pagkasimula ng klase ay napansin ni Professor Prelude na natutulog si Romantica kaya tinawag niya ito para pasagutin sa kanyang tanong. At dahil walang maisagot si Romantica ay binulungan na lang ito ni Desir ng sagot. Nang matapos ang kanilang klase ay nilapitan nila Desir si Professor Prelude dahil may gusto silang hingin na pabor dito. Dinala sila sa opisina nito para dito pag-usapan ang pabor na gusto nilang hingin. Ibinigay ni Desir ang isang request form sa protection detail para sa Magical Towers Early Branch. Nakiusap si Desir na kung pwede ay ang party nila ang ilagay para sa request na ito. Hindi pumayag dito si Professor Prelude dahil unang-una ay wala umano siyang rason para gawin ito. Ngunit nang mabanggit ni Desir ang alam niya na nakalagay sa Early Branch ang Magical Stone na tinatawag na Tear of Regernel ay nagulat dito si Professor Prelude. Sinabi na din ni Desir na 10 oras umano mula ngayon ay may magtatangkang nakawin ito at ito ay ang grupo na tinatawag na Outers. Napatanong si Professor Prelude kung bakit alam ito ni Desir ngunit hindi na ito sinagot ni Desir dahil wala na umano siyang oras para magpaliwanag pa. Nagawa ni Desir na mapapayag si Professor Prelude kaya 10 oras ang makalipas ay nagpanggap siya bilang isang ordinaryong residente at sinadya na banggain ang pinuno ng Outers na si Kraken na patungo na ng Early Branch. Itinayo siya nito pero nainis pala ito sa kanya dahilan para ihulog nito ang mga tinapay na dala niya. Habang nagkukunwari siya na nanghihinayang sa mga tinapay ay nagpatuloy na si Kraken papunta sa Early Branch. Pagkadating nito sa Early Branch ay nagsuot ito ng maskara at pinaumpisahan na sa kanyang mga alagad ang pag-atake. Kaagad na ipinaalam ng isang bantay ng Magical Tower Headquarters kay Master Zod na may umaatake sa Early Branch. Dahil saktong-sakto ito sa mga sinabi ni Desir ay napatanong na din si Zod kung sino ba talaga si Desir. Hindi naman naging madali sa mga kalaban na pasukin ang Early Branch dahil meron itong barrier. Pero alam ni Kraken na hindi kayang sanggain ng barrier na ito ang dalawang klase ng atake kaya habang may gumagamit ng mga magical attack ay sinasabayan din ito ng physical attack. Di nagtagal ay matagumpay na nilang nasira ang barrier. Pagkapasok nila ay nakaabang naman ang mga bantay ng Magical Tower para harapin sila. Habang nilalabanan ito ng mga alagad ni Kraken ay napansin ni Kraken na may suot na armor ang mga ito. Pero hindi niya na ito inintindi pa at nagpatuloy na sila papasok sa Magical Tower. Gumamit siya ng invisible para madali silang makapasok at hindi na maabala pa ng mga bantay sa loob. Dahil dito ay wala silang kahirap-hirap na nakapasok sa mismong silid kung saan nakalagay ang Tear of Regernel. Kaagad na sinira ng mga alagad ni Kraken ang barrier na nakapalibot dito. Katapos ay ginamit ni Kraken ang Earth Rage para naman sirain ang mismong lalagyan nito. Pero nang kukunin niya na ang Tear of Regernel ay dumating naman dito si Pram. Sinigurado muna ni Kraken na makuha ang Tear of Regernel at katapos ay inutusan niya na ang kanyang mga alagad na iligpit si Pram. Nilabanan ni Pram ang mga ito ngunit nang mapabagsak niya ang isa ay nagsimula namang kumilo si Kraken para atikihin siya. Sinubukan niyang iwasan ang sumunod na atake nito hanggang sa mock corner siya. Dito na muling umatake ang mga alagad ni Kraken ngunit wala silang kaalam-alam na andito din pala si Romantica. Dahil nakatago ito ay mabilis nitong napabagsak ang dalawang alagad ni Kraken. Bagamat hindi kalakasan ang mga binibitawang atake ni Romantica ay napansin ni Kraken ang accuracy nito. Muli siyang napaisip na parang pinaghandaan ang kanilang paglusob ngayong gabi. Nang matanggal na ang pader na nakapalibot kay Pram ay tinuluyan niya na ang dalawang alagad ni Kraken na parehong mage. Habang nilalabanan niya ang natitirang alagad nito ay tumutulong din si Kraken para atikihin siya. Hanggang sa magpasya na si Kraken na isakripisyo na ang natitira niyang alagad pero hindi niya pa din nahuli si Pram. Lumikha siya ng panangga na kahit anong atake dito ni Pram ay hindi ito umuobra. Nang sinubukan ni Romantica na umatake ay dito na siya natunton ni Kraken.
Tinanong sila ni Kraken kung sino umano ang nagpadala sa kanila dito at parang alam umano nila na pupunta siya dito. Dahil hindi sumagot si Romantica ay inatake siya ni Kraken at buti na lang ay mabilis na umaksyon si Pram. Sinubukan ni Romantica na makipagpalitan ng atake at katapos ay sinundan ito ng atake ni Pram pero nahawakan lang ni Kraken ang kanyang rapier. Gumamit si Kraken ng Earth Rage para pasabugin ang silid. Dahil dito ay nagawa niya na ding makaalis dito at buti na lang ay hindi napuruhan ng pagsabog sila Pram at Romantica. Habang nasa underground tunnel na si Kraken ay dito na siya sinalubong ni Desir. Nagulat siya dahil ito yung bumangga sa kanya kanina. Dahil nagtataka din siya kung paano nalaman ni Desir ang eksaktong lokasyon niya ay ipinakita ni Desir ang mana na nilagay niya kay Kraken nung tinulungan siya nitong itayo kanina. Dito na din napagtanto ni Kraken na si Desir ang utak kung bakit napaghandaan ng mga bantay ang pagdating nila. Ginamit nito ang Doomfist para atikihin si Desir ngunit ginamitan lang ito ni Desir ng inverse spell. Muli nitong sinubukan na umatake pero mabilis lang din itong napigilan ni Desir. Dahil dito ay nagbanta na lang ito na sisirain ang Tear of Regernel na hindi naman inintindi ni Desir. Nang susubukan na sana nito na i-counter si Desir ay hindi nito akalain na gagamit si Desir ng gravity control. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Desir na mabawi ang Tear of Regernel. Pero ilang sandali lang ay nagpasya na si Kraken na ilabas ang totoo niyang kapangyarihan. Nagbago ang buo niyang anyo at naging isang magical beast. Inatake nito si Desir na hindi na nagawang mailaga ni Desir sa sobrang bilis. Bawat atake na ginagawa nito ay hindi lang mabibilis kundi malalakas din. Sinubukan ni Desir na mag-counter pero nagamitan tuloy siya ng Doomfist. Nagpatuloy ang palitan nila ng kanilang mga atake hanggang sa magpasya na si Kraken na tapusin na si Desir. Lumikha si Desir ng maraming shield pero nasira itong lahat. Akala ni Kraken ay natalo niya na si Desir ngunit nagulat na lang siya na nasira din ang kanyang sandata. Ginamitan pala ito ni Desir ng inverse spell at pati din ang spell na ginamit ni Kraken sa kanyang katawan ay hindi din nakaligtas. Sinubukan pa ni Kraken na umatake kaya dito na ginamit ni Desir ang Tear of Regernel para mas palakasin pa ang kanyang fireball. Dito na tuluyang natalo ni Desir si Kraken at ilang sandali lang ay dumating din dito sila Pram at Romantica. Makalipas ang ilang araw ay binigyan siya ng pabuya sa kanyang ginawa sa pagprotekta ng Tear of Regernel. Pinili niya ang makalaro sa chess ang master ng Magical Tower o si Zod kaya inihatid siya dito ni Professor Prelude. Si Zod ang pinakamalakas na mage na kilala niya at ang tinuturing din niyang malapit na kaibigan. Nang mag-uumpisa na silang maglaro ay hiniling niya ang herbal method. Nagtaka si Zod dahil iilan lang ang may alam paano laruin gamit ang rules na ito. Ito pala ay dahil si Zod din ang nagturo sa kanya kung paano ito laruin. Ilang minuto ang makalipas ay nakikita na ni Zod na mananalo siya. Dahil dito ay iminungkahi ni Desir na lagyan na lang umano nila ito ng pusta. Ang matatalo sa kanila ay kailangan tuparin ang hiling ng mananalo. Para kay Zod ay hindi matutupad ni Desir ang gusto niyang hilingin. Hiniram ni Desir ang magical stone na nasa mesa ni Zod na hindi pa napoproseso. May ginawa siya dito na ikinagulat ni Zod kaya napatanong ito kung paano niya ito ginawa. Dahil dito ay sinamantala ni Desir ang pagkakataon na ito para gawing pusta ang isasagot niya sa tanong ni Zod. At para naman sa magiging kahilingan ni Desir sakaling siya ang manalo ay sasabihin niya na lang umano ito kung manalo na siya. Isang gabi ay inimbitahan si Azez kasama ang ibang miyembro ng Blue Moon sa mansyon ni Professor Fergman. Kinausap siya ni Professor Fergman tungkol sa kumakalat umanong balita sa pagkatalo nila sa rankang tournament. Wala naman siyang pakialam dito dahil totoo naman na natalo sila at walang saysay para itago pa ito. Sa galit ni Professor Fergman ay sinubukan niyang paalisin dito si Azez at gayon din sa Blue Moon Party. Naisip ni Azez ang party nila Desir kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na umalis bilang miyembro ng Blue Moon Party. Isang araw ay natanong ni Pram si Desir kung bakit gustong-gusto ni Desir na palakasin sila ni Romantica. Dito na sinabi ni Desir na makalipas ang 13 araw ay may lilito na Shadow World at ipapadala sila dito para i-clear ito. Pero sa pagkakataon na ito ay malaki ang posibilidad na masasawi sila at ito ang hindi niya hahayaan na mangyari. Dahil nakikilala na din nila Romantica si Desir ay naniniwala sila sa mga sinasabi nito. Pero napatanong na din si Romantica sa totoong katauhan ni Desir. Sasagutin na sana ito ni Desir pero bigla siyang pinigilan ni Romantica. Ito pala ay dahil sa ipinangako nito dati na gagawin niya ang lahat para alamin ang sekreto ni Desir. Habang hinihintay nila ang sinasabing araw ni Desir ay patuloy lang din ang ginagawang pagsasanay nila. Samantala si Pram naman ay sumailalim na sa pagsasanay sa mas magagaling na swordsman para mas mapalakas pa niya ang kanyang sarili.
Patuloy din ang pagsasanay ni Desir kay Azez para mas makontrol pa nito ang kapangyarihan nito. Makalipas ang 13 araw ay nangyari nga ang sinasabi ni Desir sa paglitaw ng Shadow World. Dahil dito ay kaagad na pinaghanda ang mga estudyante na ipapadala sa Shadow World. Dito na nagtatapos ang huling episode ng A-Returners Magic Should Be Special Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina